Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, September 17, 2025, ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 3, verses 14 to 16, ipinaalala ni San Pablo kay Timoteo na ang simbahan ay hindi lamang isang institusyon. Ito ay tahanan ng Diyos, haligi at saligan ng katotohanan. At nasa sentro sa katotohanan ito, si Kristo mismo. Siya na nagkatawang tao, pinatutuhanan ng Espiritu, ipinangaral sa mga bansa, at sinampalatayanan sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi salita lang ang pananampalataya. Ito ay pamumuhay. Ang ating pananampalataya ay nakasentro kay Kristo. Hindi ito tungkol lang sa ritual o pananalita, kundi kung paano tayo namumuhay. Gaya ng uniforme ng sundalo, hindi lang ito kasuotan, kundi sagisag ng disiplina, paglilingkod at sakripisyo. Sa parihong paraan, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagdalo sa misa, kundi tungkol sa pamumuhay ng may katapatan, kababaang loob at pag-ibig. Sa ating ebanghelyo naman mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 7, verses 31 to 35, inihalin tulad ni Jesus ang mga tao sa kanyang panahon sa mga batang hindi makontento. Pinuna nila si Juan Bautista dahil mahigpit, at pinuna rin si Jesus dahil masyadong maawain. Ano ang aral? Kahit ano ang gawin ng Diyos, nananatiling sarado ang ilang puso. Kaya paalala ni Jesus, huwag tayong mamuhay para ikatuwa ng lahat. Mamuhay tayo para ikalugod ng Diyos. Binalaan tayo ni Jesus na palaging may magrireklamo o pupuna sa ating buhay. Kung mahigpit ka, may babatikos. Kung maawain ka, may pupuna pa rin. Alam ito ng mga sundalo. Hindi mo mapapasaya ang lahat. Ngunit, maaari kang manatiling tapat sa iyong misyon. At bilang Kristiyano, ang ating misyon ay kalugdan ng Diyos, hindi ang tao. Our mission is to please God, not men. At ang tunay na karunungan ay nakikita sa bunga ng iyong buhay. Sabi ni Jesus, pinatutuhanan ng kanyang mga anak ang karunungan. Hindi mahalaga ang mga salitang walang kabuluhan, kundi ang resulta. Ang mabuting sundalo ay hindi sinusukat sa pangako, kundi sa gawa sa field. Ang mabuting Kristiyano ay hindi sinusukat sa salita, kundi sa buhay na tapat, matuwid, disiplinado at mahabagin. Kaya ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala, si Kristo ang ating saligan, hindi opinyon ng tao. Hindi natin mapapasaya ang lahat. Ngunit, maaari tayong manatiling tapat sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa ating pamumuhay, kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya na may tapang, kababaang loob at pag-ibig. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, idinadalangin namin ang lahat ng aming mga sundalo at kanilang pamilya. Ibigay mo sa kanila ang karunungang gumawa ng tamang pagpasya, lakas
upang manatiling tapat sa kanilang misyon at tapang upang manindigan sa gitna ng pagsubok. Iligtas mo sila sa bawat labanan. Ingatan ang kanilang mga pamilya at punuin ang kanilang puso ng kapayapaan at pag-asa. Naway mamuhay sila hindi para sa papuri ng mundo, kundi para sa iyo, ang tunay na komandante ng aming buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.